Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Eston. Taong 1987. Bais, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, sa hindi malamang dahilan, biglang kinutuban si Eston na merong kakaiba sa ama na nagngangalang Tatay Mulot. Nakita niya ito habang nagtutuba. Bigla na lamang pumanik sa kabilang puno ng niyog. Tumalon ito at napunta kagad sa itaas ng puno. Napaka-imposible kung iisipin dahil masyado itong mataas para maakyat ng isang iglap lamang. Ayon kay Eston, hindi siya nagkakamali sa nakita. Nakaramdam ito ng pagkamangha noon na may halong pagkatakot. Mabilis pumasok sa isip ng binata na baka aswang ang ama. Lalo na't noong panahong yon, laganap ang mga aswang sa lugar. Bagaman hindi nananakit ng tao, ngunit namimeste sila ng mga hayupan. Minamasdan niya lamang ang ama pero sa pagkakataong yon, nagtago ang binata sa likod ng niyog at baka makita siya nito. Ngunit yun na din ang huling pagkakataon at hindi na naulit pa. Bumaba ang ama matapos makuha ang tuba sa lagayan. Pasimple niya itong inobserbahan habang papalapit sa kanya. Inutusan siyang kunin ang supot na pinaglagyan ng tabako. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Eston. Kaagad napayuko nang mapansing kakaiba ang kulay ng mga mata ni Tatay Mulot. Bahagyang napahinto ang ama. Tila napansin ang naging reaksyon ni Eston. Biglang tumalikod at sinabihan siya na magmadali sa pagkuha ng supot dahil lilipat na ito ng lugar. Nagmamadaling naglakad si Eston papunta sa kubo, kung saan ilang distansya lang sa sakahan. Kinakabahan na ng mga sandaling yon si Eston. Malahayop ang mga mata ng ama. Kulay itim lamang ito na may maliit na kulay berdeng tuldok sa gitna. Sumaglit siya ng lingon sa kinaroroonan ng ama. Nakita niya itong kinukusot ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Pagkabalik ng binata, nakita niyang nakangiti ang tatay at normal na ang mga mata. Nilalabanan noon ni Eston ang takot. Hindi nagpapahalata upang hindi na mabahala ang ama. Papalubog na ang araw ng mga sandaling yun. Hanggang hapon lang tutulong si Eston sa ama sa pagtutuba. Dahil kapag gabi ay hindi na siya nito pinapasama. Madalas umuuwi si Tatay Mulot ng alas 10 hanggang alas 12. Sinasabi nitong tinatapos niya ang ilan pang tubaan sa babaan. Padahilig ang sakahan at ang baba ay may kalayuan. Matataas ang nyug doon at may katabing malaking palayan. Sa ibabaw naman ng sakahan, may mga bahay na magkakasunod at naroon ang tahanan nila Eston. Payak na bahay lamang. Nabihira mo na lamang makikita sa ngayon. Pawid ang bubong at dingding. Bagaman isang palapag ngunit sakto naman sa isang pamilya. Nakaharap ang beranda na maliit sa sakahan. At dito madalas nag-aantay ang kapatid na si Adonis. Na ng mga panahong yon, 7 taong gulang pa lamang.
umuwi na si Eston. Sinalubong naman siya ng ina na itago na lang natin sa pangalang Sita upang tulungan ang binata sa mga dala nito. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan ni Eston ang natunghayan kay Tatay Mulot. Kaya kinagabihan, inantay ni Eston ang tatay na dumating. Hindi na ito mapakali at tila nakatuon ang isipan sa pangyayari kanina. Naisipan niyang tanungin si Tatay Mulot. Kaya pagkarating nito ay sinalubong niya ang tanong sa beranda. Tay, mano po? Tay, ano po bang meron sa inyo? Bakit? Kakaiba kayo kanina. Diretsahan, ngunit mahinang wika ng binata. Tumitig sa kanya si Tatay Mulot. Nakakunot ang muka at mapapansin ang pagkabalisa. Naging malikot ang mga mata. Nalilito sa kung anong isasagot sa anak. Hanggang sa umupo sa gilid si Tatay Mulot. Binaba ang dalang sugong. Nakatingin sa malayo at mahahalatang malalim ang iniisip. Nakita mo na pala. May hindi ka alam patungkol sa akin, anak. At kung sasabihin ko man ito sa'yo, baka isipin mong... Tugon ng ama. Tay, sabihin niyo na po sa akin. Ano po ba yun? Aswang kayo ano? Tama po ba? Aswang kayo? Aswang lang naman yung may kakayanang gawin yun eh. Tsaka yung mga mata niyo, tay. Malalimaw yung itsura. Wika ni Eston. Nagkakamali ka, anak. Hindi ako aswang. Ang layo naman ng mga iniisip mo. Bukas, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sa ngayon magpahinga na muna tayo. At isa pa, sensitibo ang nanay mo at baka kung anong isipin habang nag-uusap tayo dito. Tugon ng ama. Hindi na nakapagsalita si Eston. Gumagawa na ito sa isipan ng mga maaaring konklusyon. Hinatid niya ng tingin ang tatay habang papasok ng tahanan. Napailing na lamang sa mga sandaling yon. Kinabukasan, habang abala ang ama sa pagsasala ng tuba, inaantay niya itong matapos. Kalmado lang si Tatay Mulot at pasaglit-saglit pa ito ng tingin sa kanya, kasabay ng pagtango. Hanggang sa, sumama ka sa akin mamaya. May ipapakita ako sa iyo. Wika ni Tatay Mulot. Matapos isagawa ang pagsasala at pagpuno sa lalagyan ng tuba, kaagad nang naghanda si Tatay Mulot. Nagmungkahi na itong umalis na. Wala namang sabi-sabing sumunod kagad si Eston. Ang buong akala ng binata, sa sakahan sila pupunta. Pero hindi. Sa halip ay sa ibang direksyon. Papunta sila sa dating tinutubaan na pagmamay-ari noon ng dating amo ng ama. May sirang kubo doon na halos humalik na sa lupa ang bubong. Inaanay na ang mga haligi. Nakatingin sa silangan ang ama. Nakatitig sa isang puno ng niyog na batid niyang hindi tinutubaan dahil meron itong bunga. Tinuro yun ni Tatay Mulot at sinabing, "Diyan, anak. Diyan ko nakuha ang bagay na nakapagbabago sa buhay ko. Kakasilang mo palang noon na magtuba ako dito. Nakakita ako ng ambubukag. Ambubukag na may palong na kulay pula at malapad ang ulo. May kagat-kagat na puting bato na nagpatawag pansin sa akin. Ayon sa lolo mo noong nabubuhay pa, ang ambubukag na yon ay minsan niya nang nakita sa lugar. Isa daw itong mutya
na sinusubok ding kunin ng lolo mo noon pero hindi siya pinalad. Kaya nang maalala ko ang lahat ng sinabi ng lolo mo, sinubok kong kunin ang bagay na kagat ng ambubukag. Siguro, pinagpala ako dahil papalapit pa lamang ako. Bigla na lamang nalaglag ang puting bato. Pagpapaliwanag ni Tatay Mulot. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ni Tatay Mulot, dinampot niya ang bato at kagad nang umuwi. May dalang pagkagalak, ngunit naroon pa din ang takot. Habang papauwi, tila may humahabol sa kanya na kung ano, ngunit hindi naman niya nakikita. Nakakarinig lamang siya ng mga kaluskos sa likuran. Kakaibang hangos na tila malaking hayop. Pagkarating sa tahanan, nagtago si Tatay Mulot sa silid. Maghapong hindi lumabas. Kinahapunan ng araw na yon, napansin ito ng ama at napagalitan. Ngunit hindi pa rin kumikibo si Tatay Mulot. Hanggang sa sinabi na niya sa ama ang mga nangyari. Dagdag pa ni Tatay Mulot, nakuha niya ang puting bato na kagat-kagat ng ambubukag. Ipinakita pa niya ito sa lolo ni Estong. Hindi na mawari ang naging reaksyon ng mukha ng matanda. Ano ka mo? Abay, nakuha mo pala. Ikaw pala ang tinadhana at hindi ako. Maiging ingatan mo yan. Ibaon mo sa katawan mo para hindi mo mawala. Wika ng lolo ni Estong. Nga pala, ipapaliwanag ko lang kung bakit malawak ang kaalaman ng lolo ni Estong sa ganitong usapin. Isa itong manggagamot. Ngunit hindi nagpakatanyag at mas pinili ang mamuhay ng normal. Sinabi ng lolo ni Estong ang bisa ng gamit kay Tatay Mulot. Ayon dito, kung ano ang kakayanan ng isang ambubukag, magiging kakayanan din ito ng kung sino man ang may tangan ng mutyang pinagkatiwala. Gaya na lamang ng paglipat-lipat ng ambubukag sa mga puno. May malapayong itong pakpak sa pagitan ng mga paa. Isa itong butiki na may maladragon na postura. May matalas na paningin at pandinig. Ang pinakatanyag na pangalan ng hayop na ito ay Draco. Mabilis ding kumilos kaya mapapansin na bihira lamang itong makita sa kakahuyan. Dahil napakailap at matalino. Isa pa sa mga may malawak na karunungan. Maraming tangan at buhay na salita. Itinuturing ang mutya ng ambubukag bilang pinakamalakas. Ang enerhiyang bumabalot ay galing sa kanan. Ngunit ang kakayahan na pinagkaloob sa may hawak ay malaaswang. At sa katunayan, nahihigitan ng may tangan ng ambubukag ang bilis ng aswang. Ipinabaon ng lolo ni Estong ang mutya sa dibdib ni Tatay Mulot. Dagdag pa ng lolo ni Estong, kaunting katagalang ang kailangang bigkasin upang magkabisa kagad ang tangan. Itinuro naman lahat ng matanda ang lahat ng kaalaman patungkol sa paggamit sa mutya ng ambubukag. Payo pa ng matanda, kailangang manatili ang kabutihan at huwag gamitin sa masama ang mutya. Dahil ang ambubukag, walang kataga ang makakabasag ng bisa nito. Maliban na lamang kung may-ari mismo ang babasag. Kung sino ang pinagkatiwalaan, ito lamang ang may kakayanang magpawalang epekto ng enerhiya. Sa pamamagitan lamang ng paglimot o hindi kaya pagwalay sa tangan, dito na kusang mawawala ang bisa. Isa itong katangian ng gamit na hindi pwedeng makuha ng iba, maliban kung ipapamana sa anak o maging sa kadugo.
Sinunod naman ni Tatay Mulot ang lahat ng sinabi ng ama. Hanggang sa yumaon na lamang ang lolo ni Estong. Patuloy pa rin ang tatay sa paggamit ng tama sa hawak na tangan. Nga pala anak, wag na wag mong sasabihin sa nanay mo ang mga nilahad ko sa iyo ngayon. Noon pa man, hindi niya alam ito. Natatakot ako na baka mag-iba ang tingin niya sa akin eh. Maliban na lang sa'yo. Dahil ikaw ang napili kong tagasunod ko. Wika ni Tatay Mulot. Hindi na nakapagsalita pa si Estong. Nang araw na yon, kagaya ng dati, nagtrabaho sila sa sakahan hanggang sa maghapon. Tsaka pa lamang mauna sa pag-uwi ang binata. Bagaman binabagabag si Eston, napaisip ito na wala namang ginagawang masama ang ama. Napakabuting tao nito at ni minsan ay hindi niya nakitang nagkaroon ng kaalitan. Likas sa tatay ni Eston na maging palakaibigan. Kahit sino ang nakakasalamuhang tao. Nakikita ng binata na palagi mapagkumbaba kung magsalita si Tatay Mulot. Kaya mas lalo niya itong hinangaan. Gusto niyang maging katulad ng ama. Bagaman lasinggero, ngunit napakabait namang tao. Lumipas pa ang ilang mga araw. Dito na nakita ni Estong ang madalas na paggamit ng tatay sa tangang ambubukag. Nakangiti pa ito sa kanya sa tuwing napapatawid sa kabilang puno ng niyog. Tila naglalaro lang kaya nasanay na rin sa Estong. Ngunit tuwing may ibang tao sa lugar, alam na ni Estong na normal na kilos ang makikita niya sa ama. Kagaya na lamang noong napadalaw sa sakahan ang kaibigan nito na nagngangalang Carlito. Bigla na lang naging kalmado ang ama. Pasimple pa itong humahawak sa bewang na kunwari nangangawit. Buong akala noon ni Eston, kaya dumating ang kaibigan ng ama ay para magyaya muli ng inuman. Pero, Mulot, nabalitaan mo ba ang pagkawala ni paring Fredo kahapon? Naghamon ng patayan. Lasing na lasing eh. Pinatay daw ang kalabaw niya ayon sa asawa. Sus, kung nakita mo lang ang itsura ng kalabaw, butas-butas yung katawan. Nagkalat pa ang bituka. Alam mo na kagad na inaswang eh. Bungad ni Carlito. Buwabas sa puno si Tatay Mulot habang kinakapa ang dibdib. Napansin ni Estong sa ama ang pagiging malikot. Tila hindi mapakali. Aba, ngayon ko lang nabalitaan yan ah. Umabot na pala dito ang pananalasa ng mga nilalang na yan. Noong nakaraan narinig ko na nasa kabilang baryo pa ang aswang. Kamusta naman si paring Fredo? Tanong ni Tatay Mulot. Ayun nga, binisita ko. Nakahiga nga lang eh. Nilalagnat at maputla ang itsura. Sige na pare. Dumaan lang talaga ako. Tanghali na at baka mainitan ang kalabaw ko. Natatakot ako na baka hayop ko na ang susunod. Tugon ni Carlito. Sabay talikod. Naglakad na ito papunta sa palayan. Pagkaalis ng kaibigan ng ama, patuloy pa rin sa pagkilos ang tatay ni Eston at hindi mapakali. Umupo sa gilid ng puno ng niyog habang nakatulala. Tinanong ni Eston kung anong problema. Hanggang sa ganun na lamang ang pagkagulat ng binata sa sinabi ng ama. Sa bagay, hindi mo mapapansin kanina dahil wala ka namang tangan. May sumusunod kay Carlito na tao. Mabilis na naglaho na makitang nakatingin ako sa kanya.
Sigurado kong aswang yun, anak. Wika ni Tatay Mulot. Nakaramdam ng takot si Eston na mga sandaling yon. Naniniwala siya dito dahil alam niyang may kakaibang kakayanan ng ama. Lumapit ito kay Tatay Mulot. Itinuro naman kagad nito kung saan niya nakita ang aswang. Dagdag pa ni Tatay Mulot, ano kaya ang motibo ng nilalang? At kung bakit nito sinusundan si Carlito? Nang mga sandaling yon, habang nakikita ng binata ang kinikilos ng ama, napapaisip ang binata na baka may gagawin itong hakbang. Lalo na nang umiling si Tatay Mulot at sinabing namumuro na ang mga aswang. Kaya naman, kaagad pinaalalahanan ni Estong ang ama na wag nang ituloy ang binabalak. Baka lalo lang itong mapahamak dahil aswang ang sentro ng usapan. Subalit, Sa nakikita ko kanina, dalawa lang ang patutunguhan. Maaaring si Carlito ang pakay noon o hindi naman kaya ko. Anak, hindi mo lang alam na noong isang gabing nagmamasid ako. Alam ko ang pagwawala at pagkamatay ng kalabaw ni Paring Fredo. Kumilos na kagad ako. Nakita ko mismo yung aswang, anak. Dalawa sila. Tig-isang babae at lalaki. Alam kong nakita din nila ako. Naramdaman ko pa ang pantok na binigkas noon ng babae. Baliban sa aswang, isa din itong mangkukulam. Ang pagkakasakit ni Paring Fredo. Dahil yon sa pagtama ng pantok. pagsasalaysay ni Tatay Mulot. Napatanong si Estong kung ano ba ang pantok. Hindi na dinitalye pa ng ama. Basta sinabi na lamang na uri ng kulam. Dagdag pa nito, nasundan pa niya kung saan papunta at nakatira ang mga aswang. Nasa kabilang baryo. At sa katunayan, kilala ito ni Estong. Si Gulon at ang asawa nitong si Asida. May-ari ng isang parte ng sakahan. At napagtanto ni Tatay Mulot na ito pala ang namemeste ng mga hayupan. Sa pagpapatuloy ng mga salaysay ni Tatay Mulot, narinig ni Esto na nais ng patulan ng ama ang mga aswang. Ilang araw lang, magtatanda na ang mga ito at matitigil sa ginagawa. Hindi alam ni Eston kung anong gagawin ni Tatay Mulot, maliban sa mga binitawan nitong salita. Walang tiyak na oras kung kailan ito kikilos. Kaya namang kinagabihan, inantay ni Eston si Tatay Mulot na dumating. Kagaya ng dati ay nauna siyang umuwi. Ngunit inabot na lamang ng hating gabi. Hindi pa din umuuwi si Tatay Mulot. Dito na kinabahan si Eston na baka ginawa na ng tatay ang nais na hakbang. Nakaramdam ng takot ang binata na baka may mangyari ditong masama. Hindi mapakali si Eston dahil sa sobrang pag-aalala. Dali-dali itong nagpunta sa kusina at kinuha ang tabak. Tinangkil niya ito at mabilis na kumaripas ng takbo papunta kung saan nakatira ang mga nasabing aswang. Madaling araw na nang marating ni Eston ang lugar. Hindi niya makalimutan ang mga sandaling yon. Ayon sa binata, nasa pagitan ng 2:00 at 3:00 siya dumating. Madilim ang lugar. Doon siya sa likod dumaan, kung saan may pilapil na maraming tanim na kangkong at gabi. Nagkaputik-putik pa sa kakamadali ang binata. At nang makita ang harapan ng tahanan, wala namang kakaiba. Napakatahimik.
May kaunting tama ng ilaw mula sa kalsada galing sa poste. Pero halos wala kang makita sa buong paligid. Maliban na lamang sa bakas ng bahay nila Gulon at Asida. Gumapang si Eston papunta sa bakod upang tuluyang makita ang buong bahay. Ngunit nakarinig siya ng mabilis na kaluskos. May dumakma sa batok niya. Hinila si Eston pabalik at ng mga sandaling yon, nanigas ang katawan ng binata dahil sa matinding takot. Nang lingunin niya kung sino at ano ang humila sa kanya, ganun na lamang ang pagkagulat. Dahil ito ay walang iba kung hindi si Tatay Mulot. Ba't ka nandito? Sus naman oh. Ang tapang mo, ba't gusto mo pa talagang pumasok doon? Alam mo bang napakadelikado sa lugar na ito? Wika ni Tatay Mulot. Nanlamig si Eston. Hindi ito makapagsalita. Hanggang sa muling nagsalita si Tatay Mulot na wag itong aalis sa posisyon dahil papasukin na nito ang tahanan. Maniwala man kayo o sa hindi, saksing buhay ang mga mata ni Eston nung biglang nag-iba ang paghinga ng ama. Tumalon ito sa bakod na tila hindi na tao. Dumikit sa puno at tuluyang naglaho sa dilim. Napasandal si Eston sa haligi ng bakod at ayon sa kanya, ang narinig na lamang niya na mga sandaling yon ay mga kakaibang pag-aangil sa loob. Kasunod ng pag-iyak ng isang matandang babae. Hindi malilimutan ni Eston ang mga sinabi nito. Alam ni Eston na ito si Asida. Nagmamakaawa at sinabing hindi na sila mamiminsala. Basta wag lamang ipagsabi ang kanilang tunay na pagkatao. Dagdag pa nito, aalisin niya ang kulam na tumama kay Fredo. Ilang sandali lang, bumalik na ang ama. Ngunit sobrang kalmado itong naglalakad. Doon sa bulwagan pa ito dumaan. Kinawayan na lamang si Eston. Ipinahiwatig na uuwi na sila. Maraming katanungan ang pumasok sa isip ng binata. Wala siyang alam sa kung anong ginawa ng tatay doon sa loob. At bakit gano'n na lamang ang narinig niya habang nag-aantay sa labas. Hindi man niya natanong ang tatay, ngunit sinabi nito ang lahat. Ayon kay Tatay Mulot, kaya napakadelikado sa lugar dahil namataan na ng mga aswang na naroon na sila. Pagkapasok ni Tatay Mulot, sabay pang sumunggab ang dalawang aswang. Pero mabilis niya itong nahawi at pinagsusuntok sa katawan. Naghabulan pa sila sa loob dahil umaakma ng takas ang lalaking aswang. Ngunit naabutan niya ito. Noong sasapakin na sa muka, doon na nagmakaawa yung babae. Kaya yun ang mga narinig ni Eston. Dahil yun naman ang naging sitwasyon sa loob. Hindi lubos makapaniwala si Eston sa mga nangyari. Sobrang bilis at kagad napasuko ng ama ang mga aswang. Subalit dahil na rin sa pagpapakita at patuloy na paglalahad ng ama, sa kung ano pa ang ibang kakayanan ng mutya, napagtanto ng binata na hindi talaga pangkaraniwan at higit pa sa kanyang unang mga nasaksihan. Kayang-kaya nitong pumaslang na masasama kahit mga tao basta gugustuhin. Ng mga sumunod na araw, marami pang natuklasan sa Estong. Bagay na palagi naman siyang namamangha sa ama. Inaasam nito sa sarili na balang araw, magiging kapareho siya nito. Dahil siya lamang naman ang mapagpapasahan ng gamit, gawa ng ito ang napili. Walang iba
kundi ang mutya ng lumilipad na butike. Ang ambukagkag. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Santino. Walang eksaktong taon. Tondo, Manila. Bagong salta pa lamang sa Maynila si Santino. Hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa dahil bago pa lamang ito at galing pa ng probinsya. Dito niya nakilala si Mildred na isang labandera. Tinulungan siyang makahanap ng trabaho. Pinatira pa sa sariling tahanan. Pasensya ka na muna dito, Santino, ha? Kapag nakaipon ka na, pwede ka namang lumipat ng bahay. Alam mo naman, paglalabada lang ang kinabubuhay ko. Wika ni Mildred. Ayos lang, no? Dapat ako nga humingi ng pasensya sa'yo dahil nagiging pabigat pa ako. Tugon ni Santino. Naku, wala yun. Masaya akong tumulong sa kapwa. Kaya naman huwag ka mag-alala. Muling wika ng dalaga. Laking pasasalamat ni Santino dahil kahit na hindi siya nito kaano-ano at hindi kilala ng lubusan, pinatuloy pa rin siya nito sa tahanan. Naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Pero kalaunan, kinailangan ni Mildred na umuwi sa sariling probinsya. Maraming salamat sa tulong mo, ha. Sayang, aalis ka na nang hindi man lang ako nakakabawi sa'yo. Wika ni Santino. Pagbalik ko na lang. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako magtatagal. Tugon ni Mildred. Mangyak-ngyak namang niyakap ni Santino ang kaibigan. Kailan kaya yun? Sana bumalik ka kagad, ha? Wika ng binata. Hindi ko din alam. Marami akong aasikasuhin sa probinsya. May mga dapat ayusin lalo pat lupa yun ni tatay. Tugon ni Mildred. Mag-iingat ka dun, ha. Hayaan mo. Pagbalik mo may sarili na akong bahay. Wika ni Santino. Napangiti na lamang si Mildred. Sumakay na ito ng bus papunta sa pier, pauwi sa kanilang probinsya sa Capiz. Nang mawala ang dalaga, bahagyang nalungkot si Santino ngunit dito niya nakilala si Che. Probinsyanang kagaya niya, nangangapa pa sa Maynila. Pwede po bang magtanong? May paupahan po ba dito? Tanong ni Che. Oo. Dito, sa katabi ng inuupahan ko. Matagal na ding bakante. Bakit? Uupa ka ba? Tugon ni Santino. Oo Nga pala, ako si Che. Pasensya na, ha. Kanina pa ako nagtatanong kaso nabastos lang ako. Bago lang ako dito sa Maynila. Galing pa akong Mindanao. Tsaka naghahanap ako ng trabaho. Wika ng dalaga. Halata naman. Ako nga pala si Santino. Sige, ibaba mo muna yung daladala mo. Sasamahan kita sa may-ari nitong paupahan. Tugon ni Santino. Kagad namang sumama ang dalaga sa binata. Nakausap nito ang may-ari ng paupahan. Kaya naman ang mismong araw na yon, tumira ang dalaga sa tabi ng tahanan ni Santino. Madalas nagkakausap ang dalawa
dahil nakikita ni Santino ang sarili sa dalaga. Naku, salamat sa iyo Santino ha. Hindi ko talaga alam ang gagawin nung unang dating ko dito sa Maynila eh. 5,000 lang yung dala ko. Buti na lang nakahanap kagad ako ng trabaho at uupahan. Wika ni Che. Napangiti na lamang si Santino. Naku, wala yon. Nung bago lang din ako dito sa Maynila, tinulungan lang din ako ng isang kaibigan eh. Kaso, wala na siya eh. Tugon ni Santino. Muli nitong naalala si Mildred at nalungkot. Anong ibig mong sabihin? Patay na siya? Tanong ng dalaga. Naku, hindi no. Nasa probinsya lang. Nag-aasikaso ng lupain nila eh. Namatay yung tatay niya. Pero kaibigan ko lang yun. Tugon ni Santino. Kaagad nitong nilinaw ang relasyon kay Mildred. Dahil napansin niya ang kakaibang ngiti ni Che sa kanya. Ah, ganun ba? Akala ko kasi kayo eh. Mabuti kung ganun. Mahirap kaya makahanap ng kaibigan. Mahirap din magtiwala sa panahon ngayon. Wika ni Che. Sangayon ako dyan. Kasi kahit ako hirap magtiwala eh. Dahil minsan na ako naloko. Pero pinatawad ko naman. Nga pala, kamusta ang unang araw mo sa trabaho? Tanong ni Santino. Napangiti naman si Che at tumango sa kaibigan. Maayos naman. Mabait ang mga katrabaho ko. Mabuti nga at hindi ako nahirapan eh. Naiintindihan din nilang nagkakamali ako dahil ganun din daw sila nung una. Tugon ng dalaga. Mabuti naman kung ganun. Masaya ako para sa'yo. Ako kasi, nung unang pasok ko sa trabaho, pinagtawanan ako at nasabihan na bumalik na lang ako ng probinsya. Bagsakan na lang daw ako. Kaya namang ginalingan ko sa trabaho. Ipinakita ko sa kanila na mali sila ng iniisip. Na kaya ko din. Tapos ayun, nalamangan ko pa sila. Wika ng binata. Ganun dapat. Laban lang. Hindi naman porket laking probinsya tayo, wala nang alam sa modernong panahon. Yung iba nga, iniisip mangmang at wala tayong alam eh. Tugon ng dalaga. Tama ka dyan. Minsan pa nga, nauungusan natin sila kasi marunong tayo magsumikap. Kahit na minsan nadadapa, patuloy pa din tayong buwabangon. Muling wika ni Santino. Sa paglipas ng mga araw, naging malapit na sa isa't isa ang dalawa. Madalas silang magkasama at lumalabas. Naging malapit na magkaibigan ang dalawa hanggang sa nagkaroon sila ng pagtingin sa isa't isa. Hindi na nagsayang pa ng oras si Santino. Kaagad nitong niligawan ang dalaga. Makalipas ang 1 taon, sinagot din ito ni Che at nagsama na ang dalawa sa iisang tahanan. Hanggang sa 5 taon pa ang lumipas, hindi pa din bumabalik si Mildred sa Tondo. Kaya naman, hindi ito nakadalo sa kasal ni Santino at ni Che. Sa tagal ng pagsasama ng dalawa, kalaunan ay nagdalang tao si Che. Labis na saya naman ang naramdaman ni Santino dahil sa wakas, buo na ang pamilya na kanyang pangarap. Nagpundar ang mag-asawa ng mga gamit at nag-ipon hanggang sa nakabili sila ng sariling bahay at lupa. Hindi lang yun. Nagkaroon din ng karinderya ang mga ito na naging sobrang patok sa lahat dahil sobrang sarap magluto ni Che. Akala ni Santino, hindi na niya makikita pa muli ang kaibigan.
Hanggang sa isang araw, bigla na lamang may kumatok sa kanilang pintuan. Mahal, patignan nga muna kung sino yung kumakatok. Tatapusin ko lang yung niluluto kong pansit. Alam mo namang mabenta to eh. Wika ni Che. Sige mahal, ako na magbubukas. Diyan ka lang ha. Tapusin mo na yung niluluto mo. Para naman makapagpahinga ka na. Tugon ni Santino. Umalik pa ito sa pisngi ng asawa bago nagpunta sa sala para buksan ang pintuan. Pagkabukas ng pinto, laking gulat ni Santino nang makita kung sino ang bisita. Santino, buti naman at tama ang bahay na napuntahan ko. Kamusta ka na? Bungad ni Mildred. Sa sobrang saya, niyakap pa nito ang kaibigan at sakto namang lumapit sa kanila si Che. Mahal? Sino siya? Baka gusto niyo munang pumasok? Wika ni Che. Sabay ngiti sa magkaibigan. Mahal? Sino siya, Santino? Ang dami ko nang hindi alam sa'yo ah. Wika ni Mildred. Mildred, siya nga pala si Che, asawa ko. Mahal, siya naman si Mildred, yung kinikwento ko sa'yo na kaibigan ko. Wika ni Santino. Kaagad namang napangiti si Che. Inilahad ang kanyang kamay. Naku, ikaw pala yung kaibigan ng asawa ko. Pasok ka muna. Mukhang pagod ka pa ah. Wika ni Che. May dala-dala pang gamit si Mildred na halatang kakarating lamang. Mukhang naging abala ka sa probinsya niyo ah. Kamusta ka na pala? Ang tagal mong nawala. Inimbitahan din kita nung kasal namin kaso hindi ka naman dumating. Wika ni Santino. Kasi yung lupa ni tatay, inilaban ko pa sa husgado. Kaso talo din naman. Tapos nawala pa yung telepono ko. Kaya naman hindi na kita natawagan. Masaya pala ako para sa inyo. Wika ni Mildred. Anong balak mo niyan? Kakarating mo lang ba? Tanong ni Santino. Kumain ka muna. Tsaka uminom ka. Mukha kasing gutom ka na eh. Wika ni Che. Hinaina nito nang makakain si Mildred. Salamat ha. Hindi ko nga alam ang gagawin eh. Ang dami na nagbago dito sa Maynila. Tapos wala pa akong bahay na matutuluyan. Kapos din ako sa pera eh. Tugon ni Mildred. Naawa naman si Che sa sitwasyon ng kaibigan ng asawa. Kaya naman, sumingit ito sa usapan ng dalawa. Kung wala kang tutuluyan, pwede ka naman dito sa bahay. May bakante pa naman na isang kwarto eh. Pwede ka ding pumasok sa karinderya namin. Sakto, kulang kami sa tagahugas ng pinggan. Yun eh, kung gusto mo lang. Mungkahi ni Che. Kaagad namang nagningning ang mata ni Mildred. Talaga? Ayos lang sa'yo na dumito muna ako? At papapasukin niyo pa ako sa karinderya niyo? Tanong ni Mildred. Oo naman. Bakit hindi? Ang sabi sa akin ni Santino, ikaw daw ang tumulong sa kanya noon. Kaya bakit naman hindi ka namin tutulungan ngayon? Tugon ni Che. Napayak na lamang ang dalaga at nagpasalamat. Ngunit sa halip na si Che ang yakapin, si Santino ang niyakap nito. Maraming salamat talaga ah. Naku, pasensya na. Nadala lang ako ng emosyon ko.
Wika ni Mildred. Kaagad itong humiwalay ng yakap kay Santino. Mula ng araw na yon, sa bahay na nila Santino nanirahan si Mildred. Ngunit habang tumatagal, nag-iiba ang ugali nito. Lalo na sa tuwing nakatalikod at wala si Santino. Mildred, pasuyo naman. Pahugasan ito. Nagluluto kasi ako kaya pasuyo muna ha. Wika ni Che. Ang arte mo naman. Ako nga noon naglalabada tapos nagluluto pa. Tugon ni Mildred. Kung ayaw mo, ayos lang. Magpahinga ka na. Mukhang pagod ka na yata Ito na lamang ang tanging naitugon ni Che. Hindi na lamang niya ito pinansin pa dahil ayaw niya ng gulo. Ngunit isang araw, habang nagbabasa ng libro si Mildred sa sala, naapakan ito ng anak nila Che. Kaya naman galit na galit ito sa bata. Langya naman. Palaruan ba itong sala? Minsan kasi, tumingin ka sa dinadaanan mo Nyemas na ito. Nagmana ka pa sa katangahan ng nanay mo. Wika ni Mildred. Pinalupan nito ng tsinelas ang bata at sinigawan. Nang makita naman ni Che ang ginawa ni Mildred, hindi na ito nakapagpigil pa. Ano ba Mildred? Hindi naman ata sinasadya ng bata Tsaka bakit parang galit na galit ka sa akin? May nagawa ba ako sa iyong mali? Tanong ni Che. Wala kang ginawa na masama sa akin. Pero simula nang dumating ka sa buhay ni Santino, nagbago na siya. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay niya. Isa kang anay. Sigaw ni Mildred. Dito na nagsabunutan ang dalawa. Dahil sa galit, naitulak ni Che si Mildred sa labas ng bahay. Lumayas ka na dito. Isang pagkakamaling pinatira ka namin dito. Kung alam ko lang na ganyang kakasama, sana nung una pa lang, hindi ko na hinayaan na nakabalik ka sa buhay ng asawa ko. Wika ni Che. Niyakap nito ang anak na umiiyak at sakto namang dumating si Santino. Narinig nito ang lahat ng sinabi ng asawa. Teka, ano bang kaguluhan to mahal? Bakit nagkakagulo kayo? Tanong ni Santino. Kaagad namang nagpaawa si Mildred sa kaibigan. Santino, yung asawa mo kasi, nagsiselos. Pinapalayas niya ako. Tugon ni Mildred. Umiiyak pa ito at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Ngunit kaagad namang napansin ni Santino na umiiyak ang anak. Bakit umiiyak ang anak natin? May nangyari ba dito? Tanong ni Santino. Yang magaling mong kaibigan, sinaktan ng anak natin. Tignan mo, lumata yung palo niya. Sinabi niya pa sa akin na ako daw ang dahilan kaya ka nagbago. Sabihin mo nga mahal, may pagkukulang ba ako bilang kaibigan dyan kay Mildred? Sinusulan ba kita? Siniraan ko ba siya sa'yo? Gaya ng sinasabi niya sa'yo ngayon? Tugon ni Che. Kaagad namang napailing si Santino. Kumuha ito ng pera sa pitaka at lumapit kay Mildred. Pasensya na Mildred, pero kilala ko ang asawa ko. Hinding-hindi siya magsisinungaling sa akin. Ano bang nangyari sa'yo? Mas mabuti siguro kung umalis ka na lang muna. Wika ni Santino. Napayak naman si Mildred. Masama itong tumitig kay Che. Nag-usal ng orasyon ng pabulong.
Bigla na lamang sumakit ang tiyan ni Che at nagsuka. Sige, aalis na ako. Pasensya na sa kaguluhan dito ah. Wika ni Mildred at tuluyan na itong umalis. Samantalang si Che naman, nagpatuloy ang pagsusuka at hinimatay. Sa pagkataranta, dali-daling dinala ni Santino ang asawa sa ospital. Dito na nagsimula ang mga kakaibang nangyayari kay Che. Nagsimula na itong magsuka ng dugo. Wala namang nakitang sakit sa kanya ang mga doktor. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit nagkakaganyan ka? Tanong ni Santino. Napangiti na lamang si Che kahit nahihirapan na sa sitwasyon. May magagawa ba ako, mahal? Hindi ko naman hawak ang buhay ko eh. Hindi ako Diyos para malaman kung ano yung nangyayari sa akin. Kahit nga doktor, hindi malaman kung ano ang sakit ko. Wika ni Che. Nalungkot naman si Santino sa kalagayan ng asawa. Hindi na nito alam ang gagawin dahil mas lalo pang nangihina si Che. Hanggang sa isang araw, nakasalubong ni Santino ang isang matandang babae at nahulog nito ang mga prutas na dala ni Santino. Naku iho, pasensya na. Medyo malabo na kasi ang mga mata ko. Wika ng matanda. Kaagad namang napansin ni Santino na nagdudugo ang tuhod nito. Kaya naman isinama niya ang matanda sa loob ng ospital. Ako nga po pala si Santino. At ito naman po ang asawa kong si Che. Bakit po pala nasa labas kayo kanina? Tsaka may mga sugat din po kayo. Tanong ni Santino. Wala to. Lampa na kasi ako. Alam nyo naman may katandaan na. Anong sakit ng asawa mo? Nga pala, ako si Minda. Napadaan lang ako kanina nung nabunggo kita. Tugon ni Aling Minda. Masaya po ako makilala ka, Aling Minda. Sa katunayan po, hindi din po alam ng doktor ang tunay na sakit ng asawa ko. Inulit po nila ang laboratorio eh. Kasi wala naman pong nakitang komplikasyon sa kanya nung una. Wika ni Santino. Napatango na lamang ang matanda. Ganun ba? Pwede ko bang pulsuhan ang asawa mo? Kung ayos lang sa'yo. Tanong ni Minda. Ayos lang naman po. Hindi naman po ako maarte tsaka masaya po ako na hindi ka natatakot sa akin. Yung iba po kasi iniisip nila na baka daw may nakakahawa akong sakit. Wika ni Che. Ngumiti naman si Minda at kagad pinulsuhan ang asawa. Ilang sandali pa. Napailing na lamang ito at kagad nagtanong sa mag-asawa. Iho, iha. Naniniwala ba kayo sa kulam? Barang o sumpa? Tanong ng matanda. Naikinagulat ng mag-asawa. Oo naman po. Laki po kami pareho ng asawa ko sa probinsya eh. Bakit mo naman po natanong, Manang? Tugon ni Santino. Kaya hindi matukoy ng mga doktor ang sakit ng asawa mo. Dahil kulam ang tumama sa kanya. Hindi ko masasabi kung sino may gawa nito sa kanya. Pero matutulungan ko kayo na malaman kung sino ang kumukulam kay Che. At para magamot ito, habang hindi pa huli ang lahat. Muling wika ng matanda. Nagkatinginan ang mag-asawa. At ng araw na yon, tumakas sa ospital si Che.
dahil sa pagnanais na matukoy ang sakit. Habang nasa sasakyan, hindi mapakali si Che. Mahal, tama ba to? Aling Minda, gagaling pa po ba ako? Sa tingin mo po, matutulungan ako ng kakilala mo manggagamot? Tanong ni Che. Oo naman. Alam mo kasi, kinulam din ako noon kagaya mo. May nakaaway ako sa probinsya kasi nabenta na sa amin ng lupain ng yumao niyang ama. Pero gusto niyang bawiin. Hindi naman niya binabalik yung pera namin. Kaya ayon, natalo siya. Bigla na lang ako nagkasakit kagaya mo. Akala ko noon, mamamatay na ako at mabuti na lang. Nakilala ko si Tonyo. Tinulungan niya akong matanggal ang sumpa sa akin. Pagsasalaysay ni Minda. Napatango na lamang ang mag-asawa. Nagmamadali nang nagmaneho si Santino. Habang nasa daan, muntik pang mabunggo ni Santino ang isang babaeng nakabelong itim. Mabuti na lamang, nakapagpreno si Santino. Grabe naman yung babae na yun. Parang ewan eh. Buti na lang nakapagpreno ako. Kundi patay talaga yun. Wika ni Santino. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating din sila sa isang malawak na lupain. Nakita nila ang isang matandang lalaki na nagdidilig ng halaman. Pagbaba ng sasakyan, kaagad tinawag ni Minda ang albularyo. Tonya, abala ka ba? May ikukonsulta lang sana ako sa'yo. Wika ni Aling Minda. O manang, napadalaw ka. Sino naman ang ipakukonsulta mo? Tugon ni Mang Tonyo. Kaagad namang lumapit si Santino kasama ang asawa sa matanda. Siya. Ito si Santino at si Che. Napansin ko na may kakaiba doon sa babae. Nang pulsuhan ko siya, alam ko na kagad na kinukulam siya. Kaya naman naisipan kong dalhin at isama sila dito sa'yo. Wika ni Aling Minda. Kaagad namang tinignan ni Mang Tonyo si Che. Napatango na lamang ito. Mukhang tama ka ng hinala. Pumasok na muna kayo ng bahay. Wika ni Mang Tonyo. Dali-dali namang pumasok ang mga ito sa tahanan ng manggagamot. Matapos makausap, sinimulan na ni Mang Tonyo na tawasin ang babae upang matukoy kung sino ang kumukulam sa asawa ni Santino. Manong, malalaman niyo po ba kung sino yung gumawa nito sa akin? Tanong ni Che. Oo naman. Malalaman niya ni Tonyo. Kaso baka hindi niya sabihin sa inyo. Tugon ni Minda. Bakit naman po hindi niya sasabihin sa amin? Paano po namin malalaman? Tanong ni Santino. May mga paraan si Tonyo. Kaya huwag kayong maingay. Nagdadasal pa yan. Sita ni Aling Minda. Ilang sandali pa, lumapit si Tonyo kay Che. Hinawakan sa ulo saka nagsalita. Magpakilala ka. Sino ka? Anong kasalanan sa'yo nito? Bakit mo siya kinukulam? Tanong ni Mang Tonyo. Ilang sandali pa, bigla na lamang nawalan ng malay si Che. At nang magmulat ito, iba na ang boses ng nagsasalita. Malaki ang kasalanan sa akin ng babaeng ito. Pwede ba? Huwag kang manghialam. Ikaw na naman.
Wika ni Che. Magtatanong pa sana si Mang Tonyo. Ngunit muli na namang nawala ng malay si Che. Siya na naman ang kumukulam. Ang kumulam sa iyo Manang at kay Che, iisa lang. Hayaan niyo. Ibabalik ko sa kanya ang sumpa na binigay niya kay Che. Wika ni Mang Tonyo. Paano po namin malalaman kung sino ang kumukulam sa asawa ko? Tanong ni Santino. Siya mismo ang lalapit sa inyo para humingi ng tawad at alam ko na kilala niyo siya. Sige na. Makakauwi na kayo. At eto, isuot mo ito sa asawa mo, sa iyo at sa anak mo, para hindi kayo tabla ng anumang kulam. Tugon ni Mang Tonyo. Labis naman ang pasasalamat ng mag-asawa sa tulong ng matanda at maging kay Minda. Pagka-uwi ng tahanan, lumakas ang pakiramdam ni Che. Makalipas ang ilang araw ay bumuti na ang kalagayan nito. Naging malapit naman sa mag-asawa si Minda at palagi itong dumadalaw sa tahanan ng mag-asawa. Ilang linggo na ang nakalipas pero hindi pa rin natin alam kung sino ang kumulam sa akin. Wika ni Che. Hindi din sa akin sinabi noon ni Tonyo kung sino ang kumulam sa akin. At makalipas lang ng isang buwan, humingi sa akin ng tawad yung isang babae. Pero hindi ko naman alam yung pangalan niya. Alam niyo naman, tumatanda na ako. Wika ni Minda. Sayang naman po. Pero natatandaan niyo pa po ba yung itsura nun? Tugon ni Santino. Aba oo naman. Hindi ko malilimutan ang mukha ng babae nyon. Muntik na ako mamatay ng dahil sa kanya. Wika ng matanda. Magsasalita pa sana si Che nang bigla na lamang may kumatok sa pintuan. Mahal, pabuksan nga yun. Tignan mo saglit kung sino yun. Wika ni Che. Dali-dali namang binuksan ni Santino ang pintuan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita kung sino ang bisita. Mildred, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan na yung itsura mo? Tanong ni Santino. Dali-dali namang lumuhod si Mildred sa paanan ni Santino. Patawarin niyo ako. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari sa akin. Wika ni Mildred. Patuloy lamang ito sa pagluha. Narinig naman ni Che ang boses ni Mildred. Kaya naman lumapit ito sa kinaroroonan ng dalawa. Laking gulat ni Che nang makita ang kalagayan ni Mildred. Diyos ko, anong nangyari sa'yo Mildred? Bakit ganyan ang kalagayan mo? Tanong ni Che. Sa halip na magalit, naawa pa ito sa kalagayan ni Mildred. Nagtataka naman si Aling Minda sa narinig. Kaya kagad itong nagpunta sa gawin nila Che. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Mildred. Ikaw? Teka, anong ginagawa mo dito? Che, Santino, siya yung sinasabi ko sa inyo. Wika ni Minda. Si Mildred pala ang kumulam sa akin. Bakit? Ganun ka ba kagalit sa akin? Para gawin ang ganong kasamang bagay? Tanong ni Che. Patawarin niyo ako. Nadala lang ako ng galit at inggit. Sana hindi pa huli ang lahat para mapatawad niyo ako. Tugon ni Mildred.
Awang-awa si Che sa itsura ng kaibigan ng asawa. Kaya naman, hinawakan nito si Mildred. Wala na yun. Ang mahalaga, nalaman mo na ang pagkakamali mo. Tugon ni Che. Pinapasok nila ito sa loob ng tahanan at pinakain. Hinila naman ni Aling Minda si Che at pinagsabihan. Huwag kayong magtitiwala ulit sa babaeng yan. Hindi ko alam. Pero malakas ang kutob ko na may gagawin siyang hindi maganda. Babala ni Aling Minda. Mukha naman pong nagbago na siya eh. Mukha pong nagsisisi na. Kaya naman po, wala po kayong dapat ipag-alala. Tugon ni Che. Ngumiti pa ito kay Aling Minda at ilang sandali pa. Pagkabalik ng mga ito sa sala, wala nang malay si Santino. Sabi ko naman sa'yo, may gagawin siyang hindi maganda. Sigaw ni Aling Minda. Habang si Santino ay walang malay at nakahandusay sa lapag, si Mildred naman ay may hawak na isang kutsilyo. Mamamatay na lang din ako. Idadamay ko na kayo. Magsama-sama na tayo sa impyerno. Sigaw ni Mildred. Nag-usal ito ng orasyon at nagsuka ng uod si Aling Minda. Lumabas ang mga uod sa iba't ibang parte ng katawan. Samantalang si Che naman, hindi tinablan dahil sa pangontrang suot. Galit na galit si Mildred nang makita na hindi natitinag si Che. Kaya naman nagpalit ito ng anyo. Napaatras si Che dahil nakakatakot ang itsura ni Mildred. Matatalim ang mga ngipin. Mahaba ang kuko at meron itong pakpak. Takot na takot si Che ng mga sandaling yun. Napadasal na lamang habang nakapikit. Ilang sandali pa, napaangil si Mildred na tila nasaktan. Sinasabi ko na nga ba't dito ka pupunta? Papatayin kitang aswang ka. Wika ni Mang Tonyo. Mabilis nitong hinataw ng buntot page si Mildred. Kaya naman napahiga na lamang ito sa sahig. Mang Tonyo, mabuti naman po at nakarating ka dito sa bahay. Kailangan na kailangan po namin ng tulong mo eh. Wika ni Che. Hindi niyo ako matatalo. Hindi ako papayag na ako ang matalo. Kung mamamatay ako, isasama kita, Che. Sigaw ni Mildred. Mabilis nitong inatake si Che. Sinaksak sa tagiliran. Hindi naman nagsayang pa ng oras si Mang Tonyo. Kinitil nito ang buhay ni Mildred sa pamamagitan ng paghataw ng latigo sa leeg. Bumagsak naman sa sahig si Che. Hindi makapaniwala si Santino na magagawa sa kanila yon ng minsan niyang tinuring na kaibigan. Kaagad na kumilos si Mang Tonyo. Ginamot nito ang sugat ni Che. Mabuti na lang at hindi ito malalim. Matapos ang mga nangyari, ibinaon na lamang ng mag-asawa sa limot ang lahat. Laking pasasalamat nila dahil hindi sila iniwan ni Aling Minda. Maging ang albularyo. Si Mang Tonyo. Muli, nagpapasalamat po ako sa nagpadala ng ating kwento. Ang opinyon ko lamang po rito, no? Hindi talaga natin masasabi ang ugali ng tao. Maaaring kaibigan mo siya nung una. Pero hindi natin masasabi na hindi siya magbabago. Katulad ng nangyari sa ating kwento. Pagkabalik ng kaibigan ni Santino na si Mildred. Nagbago ang pag-uugali nito. Binalot siya ng pagkainggit. Kaya yon ang ginawa niya
kinulam niya ang asawa ng kaibigan. Kaya tayo, huwag tayong lamunin ng ating inggit. Huwag tayong humiling ng masama sa iba. At matuto tayong maging masaya sa natatamasa nila. Muli, nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.